May mga damdaming hindi mo inaasahan, mga pusong nahulog sa paraang hindi mo pinlano, at mga lihim na nag-iwan ng marka sa buong buhay mo. Sa kwentong ito, mararanasan ninyo ang pait, ang saya, at ang maalab na pag-ibig na nagbago sa isang kabataan. Isang pag-ibig na sa mag-ama, nag-ugat, at sa puso na natili. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong kwento na puno ng kilig, drama, at pusong maalab. I-share mo rin sa kaibigan mo para sabay ninyong maramdaman ang kwentong ito. Shoutout kay Peter Thomas mula Europe sa suporta at pagmamahal sa M2M Desires. Salamat sa tiwala at sa pagbibigay ng lakas para maibahagi ang mga kwento ng pag-ibig na minsan ay nakakakilig, minsan ay nakakapangilabot, at laging hindi mo malilimutan. Tara, simulan na natin ang kwento. Hello Kuya Will, kumusta ka na? Una sa lahat, binabati kita ng isang masaganang bagong taon. Sana mas lalo pang lumago ang channel mo at dumami pa ang followers mo. Gusto ko sanang magkwento tungkol sa nakaraan ko. Gusto kong ibahagi ang pait, ang sarap, ang pagtitiis, at ang pangungulila na naranasan ko. Gusto ko ring ikwento kung paano ako nahinog sa paglipas ng panahon at kung paano ko tinuwid ang buhay ko. Marami akong bagay na natutunan tungkol sa sarili ko, lalo na kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang pag-ibig. Ako nga pala si Junior. Kami ay 9 na magkakapatid at ako ang pangatlo sa bunso. Maayos naman ang buhay namin. Ang mga magulang ko ay parehong nagtatrabaho sa government. Ang iba kong mga kapatid ay may kanya-kanya ng pamilya at halos lahat kami ay mga professional. Nakakatawa nga minsan, Kuya Will, kung sino pa ang junior na ipinangalan kay Papa, ako pa ang lumaking medyo binabae. Doon ko unti-unting naramdaman na may kakaiba sa akin. May barkada ako mula elementary hanggang high school. Magkaklase kami simula noon. 4 kaming magkakaibigan at may isa kaming kaibigan na tomboy. Malapit lang ang school namin sa bahay. Kapag naglakad ka ng 15 minutes, nasa school ka na. Dahil bata pa lang kami, ay magkakasama na, kabisado na namin ang ugali ng isa't isa. Alam namin kung kailan masaya, kung kailan may problema, at kung kailan may tinatago. Noong nasa 3rd year high school na kami, doon na kami unang natutong uminom ng alak. Isa sa 4 kong barkada si Benji. Siya ang pinakamalapit sa akin dahil isang bahay lang ang pagitan ng bahay namin. Makulit siya, malambing, at maputi. Panganay siya sa kanila at ang mga magulang niya ay nasa abroad. Sa aming magkakaibigan, parang siya ang pinakabuhay ng grupo. Lagi siyang may kwento. Lagi siyang may energy. At hindi ko alam noon, Kuya Will, na sa simpleng samahan naming iyon, may mararamdaman pala akong hindi ko inaasahan. Kuya Will, ang pinakatambayan namin ay minsan sa bahay namin at minsan sa bahay ni na Benji. Noong natuto na kaming uminom, madalas patago kaming nag-iinuman sa kanila. Doon nagsimula ang mga biruan na minsan masakit, pero madalas masaya. Lagi kaming nagtatawanan. Hindi nawawala sa biro ang tungkol sa sexuality. Kapag ako ang tinutukso, si Benji ang laging nagtatanggol sa akin. Sinasabi nila, si Junior ang muse natin kasi ang pino ng kilos at hindi nawawala ng baon. Lagi pang mabango. Tinatawanan ko na lang. Okay lang sa akin ang ganoong biro noon. Sanay na rin ako. Tuwing Friday ng gabi, sigurado na ang ambagan. Tig 30 pesos kami para may pambili ng alak.
Alam namin na kinabukasan ay Saturday at walang pasok, kaya kampante kami. Isang Sabado ng hapon, nag-iinuman ang mga kuya ko sa bahay. Minsan napapadaan si Benji at nakikipagkwentuhan sa akin o sa dalawa kong kapatid na mas bata sa akin. Nang bandang 7:00 na ng gabi, nagpaalam na siya. Sabi niya, "Junior, tara sa bahay." Sumama naman ako. Pagdating namin sa kanila, sinabi niya, "Junior, pili ako ng tig-isa na Red Horse. Tagay tayo." Sumagot ako, "Sira ulo ka ba? Baka may makakita sa akin o malaman ng mga kuya ko na umiinom na ako. Baka bugbog ang abutin ko." Tumawa siya at sinabi, "Bakit ka matatakot? Patago nga eh." Habang tumatagay kami, kinuha niya ang laptop niya at nanood ng action na may barilan. Minsan kumakanta kami, minsan kung ano-ano lang ang pinapanood. Hanggang sa pinindot niya ang Google at nag-type ng adult site. Tutok na tutok siya sa screen. Ako naman, kunwari ay nanonood ng TV. Naka-on noon ang program ni Jessica Soho. Bigla siyang nagsalita, "Junior," sabay tawa. "Lipat ka dito, tingnan mo ito." Pagtingin ko sa pinapanood niya, napatawa ako ng malakas. Sinabi ko, "Sira ulo ka talaga. Baka biglang pumasok ang mga kapatid mo o kaya ang lola mo." "Nakakahiya ka, Benji." Tumawa lang siya at sumagot, "Yung dalawa kong kapatid nasa gala pa. Si lola naman busy sa kusina." Kuya Will, dito na nagsimula ang hindi ko inaasahan. Parang biglang sumabog ang isang bulkan sa buhay ko at hindi ko man lang napaghandaan. Habang nanonood kami, sinabi sa akin ni Benji, "Junior, ang sarap nila panoorin. Ang galing ng babae." Napansin ko na habang nakatutok siya sa screen, hinahawakan niya ang sarili niya. Halata ko na sobrang tigas na nito. Kinabahan ako pero hindi ako nagsalita. Bigla niya akong tinanong, "Junior, sino kaya sa atin ang mas malaki?" Hindi ko alam kung bakit ko siya sinagot. Pero sabi ko, maliit lang ang akin. Kaya nga kapag naliligo tayo sa pool, wala kang napapansin na bukol sa akin. Kuya Will, noong ipinakita niya sa akin ang kanya, nanlaki ang mata ko. 15 years old pa lang kami noon. Pero ang sa kanya, parang pangbinata na talaga. Nagulat ako. Sabi niya, "Oh, pinakita ko na ang akin. Patingin naman ng sayo." Sumagot ako, "Ayaw ko." Pero sabi niya ulit, "Tingnan mo nga, ako nga pinakita ko ng kusa. Yung sa iyo, pinagdadamot mo pa." Dahil sa hiya at sa impluwensya ng alak, ipinakita ko rin ang sakin. Bigla siyang tumawa ng malakas. "Ano yan? Parang pangbata pa," sabi niya habang humahalakhak. Nasaktan ako pero kunwari, tumawa na lang din ako. Sabi niya, "Oh, tagay natin. Baka hindi pa natin maubos ito." Pagkatapos naming uminom, bumalik ang atensyon niya sa pinapanood niya. Maya-maya sinabi niya, "Junior, halika." Tumawa ako at minura siya ng pabiro. "Sira ka ba? Baka mahuli tayo dito." Bigla niyang pinatay ang TV at sinabi, "Tara sa kwarto." Bit-bit niya ang laptop. Pagdating namin sa kwarto niya, wala siyang sinabi. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Ramdam ko na parang sabik siya. At bago pa ako makapag-isip, hinalikan niya ako sa labi. Nagulat ako at agad ko siyang tinulak. "Hoy, ano ginagawa mo? Sira ulo ka ba?" Pero bago pa ako makapagsalita ng mahaba, bumulong siya sa akin. "Sige na, wala namang makakaalam nito. Sekreto lang natin." Kuya Will, hindi ko maipaliwanag pero hindi ko siya agad napigilan. May parte sa akin na natulala. May parte sa akin na gusto ring maramdaman yon. Muli niya akong hinalikan. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako agad umiwas. Hanggang sa nauwi kami sa mas malapit na kilos. Hindi ko na idedetalye ang lahat, Kuya Will. Pero masasabi ko na pareho kaming nadala ng emosyon at ng alak. May mga sandali na napalakas ang reaksyon ko
at pinapatahimik niya ako dahil baka may makarinig. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Huwag kang maingay. Relax ka lang." Sa loob ng kwartong iyon, doon ko unang naranasan ang bagay na hindi ko akalaing mararanasan ko sa kapwa ko lalaki. Halo ang kaba, takot, at kakaibang pakiramdam na hindi ko pa noon maintindihan. At doon nagsimula ang pagkalito ko, Kuya Will. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak, sa impluwensya ng barkada, o dahil may parte talaga sa akin na ganoon. Kuya Will, doon na tuluyang nangyari ang lahat. Bigla siyang tumayo at kinuha ang baby oil at ang lotion na Jergens. Naglagay siya ng lotion sa kamay niya at hinaluan ng kaunting baby oil. Pagkatapos, nilagyan niya ang sarili niya at pinayuko niya ako. Dahil sa sobrang dulas, nangyari ang hindi ko akalaing mangyayari sa amin. Hindi ko na idedetalye ang lahat, pero masasabi ko na sobrang lakas ng naramdaman ko. Parang nanlaki ang mata ko sa halo-halong sarap at sakit. Pagkatapos naming dalawa, napahiga ako sa pagod. Sabi ko sa kanya, "Benji, ang sarap pero may hapdi." Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi niya, "Ang sarap pala, Junior." Kuya Will, mula noong gabing iyon, parang naging mag-asawa kami kahit third year high school pa lang kami. Doon ako namulat sa ganoong klase ng relasyon. Sa tuwing may pagkakataon, nagagawa namin ang bawal naming pag-ibig. Wala kaming pinipiling oras. Kapag gusto niya, sinusunod ko. Minsan pati sa CR ng school, nagagawa namin ng patago. Nang matapos ang school year at magfo-fourth year na kami, nagbakasyon na. Sa gabi, madalas magkasama kami. Pero sa araw, iba ang pakikisama namin sa barkada. Parang walang nangyayari sa amin kapag may ibang tao. Samantala, Kuya Will, dumalaw ang panganay kong kapatid na lalaki, kina mama at papa. Kasama niya ang mga pamangkin kong babae galing Davao. Isang week silang nagstay sa amin. Dahil bakasyon, iba-iba ang nangyayari sa bahay at medyo magulo. Narinig ko si Kuya na nagsabi kina mama at papa, sana isa man sa amin ang maisama ko sa Davao para may umaalalay sa mga anak ko. Doon na rin mag-aral. Hindi ko alam noon, Kuya Will, na may malaking pagbabago palang darating sa buhay ko dahil sa pag-uusap na iyon. Kuya Will, isang araw sinundo ako ni Benji. Doon ko siya nakita na sobrang lungkot at puno ng pag-aalala. Noon ko lang siya nakita na umiyak. Sinabi niya sa akin na ang nililigawan niya ay hindi na daw nireregla. Natatakot siya na baka buntis na ito. Natahimik ako dahil wala akong alam na maipapayo sa kanya. Nasabi ko na lang, "Nililigawan mo pa lang, tapos buntis agad?" Sumagot siya, "Matagal ko na siyang girlfriend, Junior." Mas lalo akong natahimik. Sinabi niya na natatakot siya na baka malaman ng mama at papa niya. Baka pauwiin daw ang mga magulang niya mula abroad at lalo lang lumaki ang problema. Sa totoo lang, Kuya Will, mas nangibabaw ang inis ko kaysa awa. Nasabi ko sa kanya, "Ikaw lang ang kilala ko na maagang nakabuntis. Bagay sa iyo iyan. Araw-araw mo akong ginagamit, tapos may iba ka pa pala." Pagkatapos kong sabihin iyon, iniwan ko siya at umuwi ako. Kuya Will, dahil sa lahat ng nangyari, sumama ako sa panganay kong kapatid papuntang Davao. Doon na ako nag-aral bilang transferee. Nakibalita na lang ako sa mga kapatid ko tungkol kay Benji. Ang balita sa akin, hindi na niya itinuloy ang pag-aaral niya at nag-asawa na siya. Sikat tuloy siya sa lugar namin dahil bata pa ay nag-asawa na. Ang ginawa ko naman, nag-deactivate ako ng dati kong Facebook at gumawa ng bago. Pinutol ko ang lahat ng komunikasyon ko kay Benji. Pinili kong mag-focus sa pag-aaral. Kuya Will, sa Davao na ako nagtapos. Nakapag-college ako at kalaunan ay
nakapagtrabaho sa isang pineapple factory bilang office staff. Doon ko sinimulan buuin ulit ang sarili ko, malayo sa lahat ng alaala namin ni Benji. Kuya Will, tumagal din ako sa trabaho ko sa Davao. Pero dumating ang time na parang nagsawa na ako at gusto ko ng bagong simula. Nag-apply ako sa Colgate Philippines. Nang matanggap ako, dinala nila ako sa main office sa Manila. Pagdating ko sa Manila, hindi naman ako nagka-problema sa tirahan dahil may kapatid ako sa Pasig. Doon muna ako tumira habang nag-a-adjust sa bagong trabaho. Lumipas ang mga buwan at parang puro trabaho lang ang inatupag ko. Hindi na pumasok sa isip ko ang makipagrelasyon ulit. Pakiramdam ko, naranasan ko na minsan ang umibig at sapat na iyon para masaktan ako. Madalas sabihin ng kuya ko sa akin na mag-ipon ako at siguraduhin na may pera ako. Lalo na at ako na lang ang walang asawa sa aming magkakapatid. Alam din naman nila kung ano ang sexuality ko, na medyo binabae ako. Kaya siguro, mas gusto nilang sigurado ang future ko. Isang normal na araw, may tumawag sa akin, sina papa at mama yon. "Hello anak, baka naman gusto mo kaming bisitahin ng mama mo. Ang tindi mo na. Buhay pa kami ng mama mo pero hindi ka man lang napapasyal dito. Hoy Junior, buhay pa kami," sabi ni papa na parang naglalambing. Napangiti na lang ako. Sinagot ko sila, "Okay pa, sa katapusan, uuwi ako." Sabi ni papa, "Pangako mo yan ha. Pag-uwi ko sa amin para dalawin sila." Pagdating ko pa lang sa bahay, sinalubong na agad ako ng konting sermon na may halong sabik. Sabi ni mama, "Aba, daig mo pa ang nag-abroad. Wala kang uwian. Baka bumalik ka na lang dito kapag may patay na sa amin ng papa mo." Napatawa ako pero naawa rin ako sa kanila, Kuya Will. Matanda na sila. Halos lahat ng nagmamano sa akin ay mga pamangkin ko na. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, tinanong ko ang kapatid kong babae, "Sis, musta na yung mga classmate at barkada ko dati?" Sumagot siya, "Sino?" "Si Kuya Benji." Sabi ko, "Oo." Sagot niya, "Ayun, jeepney driver na siya, tapos nagpapahuweting pa." Kuya Will, lumipas ang oras at unti-unti nang dumating ang mga bayaw ko. May dala silang pulutan at 2 case ng Red Horse. Habang nasa kasarapan ng inuman, biglang may sumigaw na lalaki. Malutong ang mura niya, sabay tawa. "Wow, may bago na bisita." Bigla akong napatayo at doon ko nakita si Benji. Nagkumustahan kami at nagkwentuhan. Naipon ang mga kwento at walang katapusan. Sabi ni Benji, "Pucha, bakit hindi ka tumatanda at ang bata mo pa rin tignan? Nagwo-workout ka ba? Ang ganda ng katawan mo." Sabay tawa kami. Ako naman ang nagtanong, "Oh, musta na? Ilan na ba ang mga anak mo?" Sumagot siya, "Di na ako nag-asawa, alam mo naman." Habang masarap ang kwentuhan, bigla namang dumating ang nakamotor na delivery rider. Naghatid siya ng order. Pagbaba niya, sabi niya, "Kay Carol ito, 250 piso lang." Bigla na namang nagsalita si Benji, "Psst, Troy, ito si Tito Junior mo, best friend ko." Sumagot ang nakamotor, "Papa, last delivery ko na kay Carol. Ihahatid ko lang to tapos balik na ako." Pagbalik ng binata, nakisali siya sa amin at kumuha ng sarili niyang upuan. Habang paubos na ang 2 case, nag-order pa ako ng isa pang case. Kuya Will, bigla akong nagtanong kay Benji, "Benji, sure ka ba na iyon ang panganay mo?" Sumagot siya agad, "Oo, yun ang bunga ng pagkakasala ko nung bata pa tayo." Sabay tawa kami. Sabi ko naman, "Kuhang-kuha ang aura mo, Benji. Ikaw na ikaw." Ang binata na iyon laging nakatingin sa akin, pero ako, hindi ko siya tinitingnan. Bigla akong tumayo. "Magpapahinga muna ako. Nahihilo na ako," sabi ko.
Sumunod siya sa akin at nakipagkwentuhan habang umupo sa mismong simento ng daan. Sabi niya, "Junior, alam mo, inaanak mo si Troy." Nagulat ako at sumagot, "Uy, paano ko yun magiging inaanak? Wala naman ako dito." Ngunit sabi niya lang, "Basta, inaanak mo yan." "Impossible," sabi ko. Bigla siyang tumawag sa anak niya. "Troy, anak, halika sandali. Uwi ka sandali at sabihin mo kay mama mo na kunin ang baptismal certificate mo." Ayaw ko maniwala sa simula, Kuya Will. Pero nung nakuha at ipinakita ang certificate, doon lang ako naniwala. Nakalista ang pangalan ko. Bigla akong nagbiro. Aba, teka muna, pare. Di ata nagmano sa akin kanina." Sabay tawa kami ng sabay. Si Troy naman, kinuha ang kamay ko at hinalikan. Sabi niya, "Oh, ayun Ninong. Sobra na utang mo. Teka lang. Magpapaalam lang ako dun sa inuman. Balik ako dito para singilin ka." Nang bumalik ang binata na inaanak ko, nakaupo rin siya sa tabi ko. Ako ang nasa gitna. Bigla ko siyang tinanong, "Troy, anak, ilang taon ka na?" Sumagot siya, "Bali po, mag-20 na ako." Sabi ko kay Benji, "Pare, ibig sabihin matanda na siya." Sabay tawa kami. Sagot ng kumpare ko, "Magbilang ka mula umalis ka rito. Yan ang patunay kung anong edad niya noong umalis ka." Tinanong ko pa, "Nag-aaral pa ba siya?" "Oo, pare," sagot niya. Kuya Will, nung gusto ko nang magpahinga, nagpaalam na ako. Sabi ko, "May bukas naman." Bigla niyang sinabi, "Aba pre, tara. Kung aalis ka na bukas, baka pwede sa amin ka muna tumuloy. Magpaalam ka na lang kina Chong at Chang." Pinayagan naman ako ni Papa at Mama nang magpaalam ako. Pagdating ko sa kanila, 2 pala ang anak niya. Isang babae at ang inaanak ko na si Troy. Wala pa ring pagbabago sa bahay nila. Habang nagkukwentuhan kami, bumili pa ng 3 bote ang inaanak ko. Walang kamatayan ng kwentuhan namin hanggang lumalim ang gabi. Sabi niya, "Magpapahinga na ako. Pre, dito ka matulog kung okay lang sa'yo. Kailan ka ba babalik sa Manila?" Sagot ko, "Sa Lunes ng umaga." Sabi niya, "Di sa inyo ka na matulog sa Linggo ng gabi. Ngayon, dito ka muna." Sabi ko, "Baka manibago ako pare. Saka yung gamit ko andon, malagkit ang katawan ko, gusto ko maligo." Di dito ka maligo." Sabi niya. Sabi pa ni Benji, "Ayaw mo lang ata eh." Nang pumayag na ako, dun ako natulog. Sabi niya sa inaanak ko, "Sa sala ka matulog, Troy. Sa kwarto mo dun siya magpapahinga, ang ninong mo." Nang makapaligo na ako at iniwan sa kwarto, nilakasan niya ang aircon. Tahimik ang paligid, halos pasado na ng 1:00 ng madaling araw. Bigla, may pumasok na tao sa kwarto. Si Troy, tumabi sa akin. Kuya Will, nung hindi pa ako makatulog, mahina ang boses niya nang magsalita. "Ninong, tabi po ako." Sumagot lang ako ng mahina, "Sige, tabi ka." Hindi siya nagsalita agad pero alam ko na nagmamasid siya sa paligid. Bigla siyang nagtanong, "Ninong, pwede po ba akong magtanong?" Sabi ko, "Ano yun? Inaanak?" Mukhang marami siyang gustong itanong pero baka di ko na kayang sagutin lahat. Sinabi ko, "Ano itatanong mo?" "Sige, walang problema." Nagtanong siya, "Bakit ngayon ko lang ikaw nakita at nakausap ng personal? At bakit ngayon ka lang umuwi dito sa lugar natin? May tinatago ka ba o may iniiwasan? Dahil ba kay Papa kaya umalis ka dito?" Di naman ako naniningil ng utang. Akala ko nag-iimbento lang si Papa tungkol kay Junior. Ikaw pala yun. "Ninong, alam ko na kung ano ang nangyari sa inyo ni Papa. Lahat-lahat alam ko. Closed kami ni Papa," ang naisagot ko sa kanya. Sabi ko sa mahina kong boses, "Tama ang lahat ng tanong mo. Wala akong dapat pang palawigin na paliwanag." Bigla niya akong niyakap. "Ninong, kailangan ko ang tulong mo.
Gusto kong matapos ang buhay ko. Pagod na ako sa kakahanap buhay at sa pagpapaaral sa sarili ko, Ninong. Please po, tulungan mo naman ako. Bigla siyang umiyak. Ayaw kong matulad kay Papa na walang tinapos. Driver lang siya at nagpapahuweteng. Mahirap lang po kami, Ninong. Please po, Ninong. Kailangan ko ang tulong mo. Sabay niya akong niyakap ng mahigpit at doon ko ramdam ang sobrang pangangailangan niya ng suporta at gabay. Kuya Will, hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong nag-iba ng pakiramdam. Yung hininga niya, umaapoy sa leeg ko. Bigla ko na lang siya hinalikan sa lips, sumabay sa init ng nararamdaman ko. Sabi niya, Ninong, kahit ngayon lang tayo nagkita at nagkakilala, angkinin mo ang katawan ko. Kung paano ka ginawang babae ni Papa dati, gagawin natin yon kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, sabihin mo lang, ayos lang sa akin. Basta tulungan mo ako. Di kita sasamantalahin. Ganon din ang pag-aalaga ko sa'yo, gaya ng iningatan ka ni Papa. Kuya Will, yung oras na yon, ayaw ko nang matapos. Sobrang sarap. Isang bata, sariwa, na walang karanasan. Pero ang init at sarap na yon, kahit noon pa noong bata ako, mas malalim pa kaysa sa naramdaman ko sa inaanak ko. Anak ng kumpare ko. Mapusok, agresibo, maalab, at sobrang marunong sa kama. Sobra ang alaga. Sa buong buhay ko, nauna sa akin ang ama niya sa karanasang ito. Di na naulit iyon at hindi ako nagpatukso sa iba. Pangalawa, ang anak niya. Yung gabing iyon, hindi kami natulog. Sinulit namin ang pagkakataon. Pagbalik ko sa Manila, napag-usapan namin na kapag natapos niya ang semester, ipagpapatuloy namin ang relasyon at maninirahan na kami ng magkasama. Kuya Will, masasabi kong maswerte ako sa pag-uwi ko. Parang binigyan ako ng daan at pagkakataon. Binigay ko ang address ko sa Manila at tuwing day off niya, pumupunta siya. At sa hotel namin, sinisigurado naming masulit ang bawat sandali kasama ang inaanak ko. Nang matapos ang semester niya, nag-usap kami na manirahan na sa isang apartment bilang mag-asawa. At nung magkasama na kami, wala akong nakitang pangit o anuman. Basta gusto niya makatapos sa pag-aaral, iyon ang mahalaga. Kuya Will, ito ang karanasan ko sa buhay ko. Isa man ako sa kakaiba, nagkataon lang na sa mag-ama ako umibig. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Salamat Junior sa pagtitiwala mo sa amin. Sa lahat ng mga kwentong dumating, isa ang kwento mo sa mga nagpahinto sa akin ng ilang sandali. Nagpaisip, nagparamdam, at nagpapaalala na ang buhay ng tao ay puno ng mga bagay na hindi mo laging mauunawaan sa una. Hindi madali ang ibahagi ang isang bagay na ganito. Kailangan ng tapang, hindi lang para ikwento, kundi para harapin ang sarili at aminin ang mga katotohanang matagal mo nang tinanggap ng mag-isa. Para sa iyo, Junior, natuwa ako na sa kabila ng lahat ng naranasan mo, hindi ka natumba. Lumayo ka, nag-focus, at nagtayo ng sarili mo. Hindi ka naging biktima ng nakaraan. Ginawa mo itong pundasyon para mas maunawaan mo ang sarili mo. Iyan ang lakas na hindi lahat ay nagagawa. Pero may gustong sabihin si Kuya Will sa iyo at sa lahat ng nasa ganitong sitwasyon. Ang pag-ibig, kahit gaano ito ka-intense at kamakabuluhan, ay may kasamang responsibilidad. Ang mga relasyong may malaking agwat sa edad, kapangyarihan o pangangailangan ay kailangang lapitan ng may bukas na puso at malinaw na isip. Siguraduhing hindi lang puso ang sumusunod, kundi pati konsensya. At para sa inanak mong si Troy, sana ang tulong mo sa kanya ay tunay na tulong. Ang makita siyang makapagtapos, makapagtagumpay, hindi lang sa piling mo kundi para sa sarili rin niya. Ngayon, mga ka-desires, anong masasabi ninyo sa kwento ni Junior?
Nauunawaan ba ninyo ang mga pinili niya? May maipapayo ba kayo sa kanya o sa mga nasa katulad niyang sitwasyon? Iparating ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Walang judgment dito. Ligtas na espasyo para sa lahat ng kwento ng puso. Kung naaantig ka ng mga kwentong tulad nito, masubscribe na sa channel, i-like ang video, at i-hit ang notification bell para hindi mo mapalampas ang mga bagong kwento na puno ng katotohanan, pagnanasa, at pag-ibig na hindi laging simple. I-share mo rin ito sa kaibigan mo na kailangan marinig na hindi siya nag-iisa sa nararamdaman niya. Hanggang sa susunod na kwento, ito si Kuya Will. Ingatan ninyo ang puso ninyo